Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English. Siguraduhin mo ito ay na-upload. Kapag in English po yan, make sure it is uploaded. Isa pa pong halimbawa, siguraduhin mo yun ay napalitan. Make sure it is replaced. Siguraduhin mo ito ay nahalo. Make sure it is mixed. Okay? Siguraduhin mo yun ay nabago. Make sure it is modified. Siguraduhin mo ito ay naanunsyo. Make sure it is announced. Siguraduhin mo yun ay naayos. Make sure it is repaired. Okay po? So, ang itinuturo ko po sa inyo ngayon ay ang paggawa po ng English sentence na naka-passive voice. At pag naka-passive voice po tayo, ganito pong klaseng ideya ang naibibigay po natin. Na kung saan, yung ating pinag-uusapan na ito o yun, na kung saan ay tinuturo po natin yung ating pinag-uusapan, ay walang gagawing aksyon. Kung mapapansin nyo, wala siyang ginawang aksyon, pero siya ang ginawan ng aksyon ng ibang tao. Kung mapapansin nyo, ito ay na-upload. Ang nag-upload po ay hindi itong salitang ito, kundi ibang tao. Okay? Kung yan po yung gusto nyong ibigay na idea, passive voice po ang dapat nyong gamitin. Okay? Yung pattern ng passive voice. Okay? At ginagamit ko na po yung pattern ng passive voice kung saan ay ito o salitang yon na kapag in English ay it, ay sinundan ko po ng linking verb. Kasi po, pag nagawa ng passive voice po na English sentence, pagkatapos po ng subject, susundan natin ng linking verb. Okay? At ang ginamit ko pong linking verb ay is. Kasi, di ba ang linking verb po ay may am, is, are, was, were. Di ba? Yun po ay mga linking verbs. Ang ginamit ko po ay is kasi ang is po ay yan po yung tamang pangpareha sa it. Okay? Pero meron din pong ibang linking verb na pwede nyong ipareha sa it. Kaso, kaya ang ipinareha ko po ay is kasi ang gusto kong ibigay na impormasyon ay pang ngayon, hindi pang noon. Pwede po itong is, pwede natin palitan ng was. Pero ang ibinibigay nyo pong impormasyon dun sa inyong kausap na Amerikano ay pang noon, hindi pang ngayon. Ang gusto ko po ay pang ngayon na impormasyon. Na sinasabi ko na siguraduhin mo ito ay na-upload na ngayon. Yan yung ideyang gusto ko talagang ibigay sa inyo kung kukumpletuhin natin. Okay? So, yung linking verb po, yan ang tagabigay ng panahon kung kailan. Dahil sa ginamit ko ay is, pang ngayon yung ating pinag-uusapan. Okay? At ang is po ay maaaring ipareha sa salitang it na kapag tinagalog ay ito o yun. Okay? So, subject, itong it, tapos susundan natin ng linking verb. At ang ginamit ko po ay is, alam nyo na kung bakit. Tapos isusunod nyo na po yung main verb. Yung mismong aksyon na makaka-apekto dito sa ating pinag-uusapan na itinuturo natin gamit ang ito o yun. At ito na nga po yun, yung na-upload, napalitan, nahalo. Okay? Na kung saan, ito pong mga aksyon na ito ay nagbigay ng epekto dito sa ating pinag-uusapan kasi siya yung ginawan ng aksyon. Okay? Na ginawa ng ibang tao. Okay? So, para naman po tama yung pag-translate nyo ng inyong Tagalog patungong English pag naka-passive voice, dapat po itong na-upload, napalitan ay i-English nyo na naka-past participle form. Pag sinabing past participle form ng upload, uploaded po ang dapat nyong gamitin. Pag itong napalitan, gagawin yung past participle, ang katumbas po naman ay replace. Okay? May ed sa dulo. At makikita nyo po yan sa dictionary o kapag hinanap nyo po ang past participle para sa salitang upload o replace. Okay? Pag hinanap nyo yung past participle ng mix, yung MIX,
pag in-enter nyo, ang ibibigay sa inyo ay ito, mix na may ed sa dulo. So, tatandaan nyo, pagkatapos ng linking verb, tapos isusunod nyo na yung main verb, dapat yung main verb po, ang spelling niya o forma niya ay naka-past participle. Para masabi natin na itong action na ito ay hindi ginawa ng ating pinag-uusapan na ito o yun, kundi ito ay ginawa ng ibang tao na naka-apekto dito sa ating pinag-uusapan. Okay po? So, yan yung dapat nyong tatandaan. Okay? So, kaya itong mga nakalista po dito, puro may ed sa dulo. Okay? Kasi lahat sila ay naka-past participle form. Okay? Para makasigurado na yung action ay hindi ginawa ng ating pinag-uusapan o subject na it. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit puro may ed yan. Kasi pag tinignan nyo sa dictionary o sa ibang site, pag hinanap nyo yung past participle form niya, ito po ang ibinibigay. Puro may ed. Pero yung iba, hindi ed. Pero ginawa ko lang pong puro ed para maging madali sa inyo ang pag-unawa nitong mga action natin na nandito, na naka-apekto po dito sa ating pinag-uusapan. Okay? So, tandaan nyo po itong mga nakalista po dito na mga action na naka-apekto dito sa ating pinag-uusapan at kung paano ipinorma sila na naka-past participle form nga po. Okay? So, kung gusto nyo makapagbigay ng ganyang ideya, yung ating pinag-uusapan ay naapektuhan ng aksyon na ginawa ng ibang tao, yan. Ito na po yun. Okay? Maaari nyo pong gamitin po ito. Okay po? Maraming salamat po.